Maugong ang usap-usapan ngayon sa hindi paglalaro ng manlalarong ito. Mga haka-haka at iba-ibang teorya sa dahilan ng kanyang pagkakaupo sa kabila ng pagiging crucial ng kanilang laban ngayon. Anong masasabi ninyo sa nangyaring ito kay Arvin Tolentino? Kung sakali bang siya ay nakapaglaro, ang takbo ba ng game ay magbabago? O sadyang nakasulat naman na sa tadhana na ang Barangay Ginebra ang mananalo sa gabing ito? Gearing up for this bonus free throw. Like Northport, very scrappy. They force a lot of turnovers. These are the situations where if you would foul, just do it on the catch already because you still had a foul to give coming from Jamie Malonzo. As Bishop sends it forward. Malonzo with a jam. Paraiso will try, so nothing from downtown. As Benky Joyce will score on this two-handed throwdown. Upang pangunahan ng kupunan ng Northport Batang Pier, nandoon ang kanilang import na nakapagtalangan ng triple-double. May hawig ba ang laruan nitong si Joyce sa manlalaro ng Ginebra na si Stan Hardinger? Parehong mahirap pantayan ang kanilang motor. Ang tanong, kaya ba niyang mabuhat ng mag-isa ang kanyang team upang makaisa sa kanilang katunggali? The extra pass, Stan Hardinger down low, blocked by Benky Joyce. Loses the basketball. Benky is all alone for the jam. That double team. Benky taking off two defenders. Putback is good with a foul. Short arm by Calma. One more try and another jam for Benky Joyce. Yeah, just second. Limitado lamang ang puntos ngayon ni Scotty, ngunit nandoon pa rin naman ang kanyang ambag sa ibang departamento. Sina Hanmisi at Malonzo muna ang pumuno sa kanyang produksyon sa pamamagitan nga ng kanilang mga tikada sa tres pati na ang mga salaksak nila sa loob. Si Maverick mayroong 16 points off the bench habang si Jamie ay mayroong 21 points sa sinamahan pa ng 7 rebounds. Malonzo explodes to the cup for a layup. Still sitting on this zone defense. Open three. Ahanmisi converts. Kick back out to Ahanmisi. Maverick on the drive. Ahanmisi off the back. Hamar. Counter attack. And it will result to an N1 play. Just too strong from Jamie Malonzo. Ang pyesa ng Gene Kings na naging pinaka-epektibo at mabisa ngayon ay itong si Tony Bishop. Itong marahil ang pinakahihintay ng mga kabarangay na kapag sa mga pukpukang laban ay nandoon ang kapalit ni Justin Brownlee upang magpakitang gilas. Dahil kung hindi, baka bigla siyang mapalitan pa ng mga imports tulad ni Dwight Howard. Kaya naman walang sinayang na sandali itong si Tony at nag-ambag ng double-double para kay Tim Cone. Malonzo, he finds Stan Hardinger, extra pass to Bishop, another and one. For Northport. Tony Bishop, another three on the way, it's good again. In this third quarter, Tony Bishop with a silencer gets the end one. Malas o talagang nakatakda, tuluyan na ngang winakasan ng mga nakaputi ang kampanya ng mga nakapula. At sa susunod na yugto, ang kapatid naman nilang may uniforme ring pula ang makakalaban ng Barangay Ginebra. Maging umaatikabo kaya ang kanilang mga laban? Sa tingin ninyo, hanggang anong game maabot ang kanilang magiging serye? At sa pagitan ng Gene Kings at Beermen, sino kaya ang aabante? To think this is going to be a cakewalk Warrior squad as Tony Bishop ties the ball game with a triple. Rio attacks middle, sets up Ahanmisi for three. Money. Fall into the basket. Rio gives the ball up to Ahanmisi, made a three earlier, gets another one. First pass, second pass, and one. And one. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinyon at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang-ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinyon sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang puot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.